Ito, mayroon po tayong isang kapatid na magbabahagi. Ang kapatid po natin na magbabahagi ngayon ay si kapatid na Berhel Bustamante. Palakpakan po natin ang buhay ni Diyos sa ating kapatid. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat sa gabing ito. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Muli po ang walang hanggang papuri at pasasalamat sa ating dakilang Ama, Anak at Espiritu Santo, maging ang pasasalamat po natin sa ating mahal na Ina at sa pangalan po ng ating minamahal na Apo Conching sa muli kalooban po na tayo ay matipon sa banal na dambanang ito. Amen po ba? Maraming salamat po, Father Jess, sa inyo pong napakagandang humilya na ipinagkaloob sa bawat isa sa pamamagitan po ng karunungang kaloob ng banal na Espiritu. Mga kapatid, niloob po ng Ama na ako'y tumindig sa inyong harapan. Hindi po mapigil ang udyok sa aking kalooban upang isiwalat po ang mga naging kaganapan na natunghayan at nasilayan ng aking mga mata kung papaano pong ang banal na Espiritu sa katauhan po ng ating minamahal na Apo Conching ay tuwiran pong nagpasilay ng kahiwagaan sa patnubay at kapangyarihan po ng ating Ama. Nung nakaraan pong linggo, ito pong linggong nagdaan, maaga po kaming nagising na ilan pong mga alagad na niloob pong makasama ng ating minamahal na Apo Conching upang tumungo po doon po sa isang simbahan na aming tutunguhan. Ngayon po, bandang mag-alas 5 ng mahigit po ng umaga nang kami po'y naalis dito sa banal na dambana upang tumungo po doon sa may Lukban, Quezon, sa may ni Jesus, simbahan po na inaakyat po yung bundok na yon para po makalapit po doon sa kamay ni Jesus. Ngayon po, dahil po ang plano ng ating Panginoon ay hindi plano ng tao, at ang gusto po ng tao kung minsan hindi yun ang gusto ng ating Panginoon, so kapag ka po kasama mo ang mahal na Apo Conching sa lugar na tutunguhan mo, hindi ka po maaaring magplano ng gagawin mo, kundi ang lahat ay pagkakatiwala mo kung ano ang nais ng Diyos na ipatupad sa mga oras na yaon. Amen po ba? At ito na po ang naging kaganapan. Pagdating po namin ng bundok, aakyat po kami doon sa tinatawag na imahe ng kamay ni Jesus. Subalit, sadyang niloob po ng Ama na hindi magkaroon ng katuparan. Pinaakyat po ang mahal na Apo Conching, kasama po kami, doon po sa ilang baitang ng hagdanan na napakatataas ng pagitan. At doon po'y pinadama ng banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo ang tila baga paghingal. At doon po'y nangusap ang banal na Espiritu at ang sabi po, anong silbit kabuluhan ng umakyat ng pagkataas-taas? Subalit sa puso mo naman ay wala kang nararamdaman, walang magiging kabuluhan. Subalit hindi ka man umakyat sa rebultong naturingan, kung ang Espiritu na iyong kapisan, magagalak pa rin ang iyong kalooban. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At ganun nga po, pagkatapos po noon, dumiretso po kami ng Batangas. Pagkatapos po ng Batangas, diretso po kami ng Tondo upang pagalakin po yung mga kapatid natin na doon po ay kapatirang Divine Mercy Tondo Chapter. Eto na po, pagdating po sa Tondo, sorpresa po naming inabutan yung mga kapatid po natin na nagbibigil. Dahil po ito isang sorpresa, galak na galak po ang kalooban nila. Hanggang sa nagkaroon po ng bahaginan at dumaloy po ang banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo at nagmensahe. Dahil po ito isang sorpresa, nalaman po ng karamihan ng mga taga-Tondo na nandoon ang mahal na Apo. Kaya niloob po ng Ama na siya po ay dumugin at makadulog po yung mga tao. Eto na po, pagkatapos po ng vigil, isa't isa po ay minimithi ang mahal na Apo na patulugin sa kanilang tahanan. Subalit dahil po ang banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo ay mababa, ang sabi po niya, kahit sa sahig lang kami, matutulog kami.
Dahil ang tinungo namin dito ay isang misyon at hindi isang pagpapasarap. Amen po ba? Subalit niloob po ng Ama na may tunguhan po kaming isang tahanan. At doon po sa tahanan na yun, ang sinabi po ay mayroong black lady. At dahil po may black lady, sabi po namin, doon tayo matutulog sa may bahay na may lumilitaw. Ang sabi po ng mahal na apo, may black lady pa, ipapain ko si Berhel. Sabi po, ipapain daw po ako ng mahal na apo sa black lady. Dahil po ang sinabi ng banal na espiritu, ako ipapain. Nagtitiwala po ako na hindi ako ipapahamak. Eto na po kamo ngayon mga kapatid, natulog na po kami. Patulog na po, paakyat na po kami doon sa bahay na aming tinunguhan. At doon po, pinakita po ng banal na espiritu kung papaano po ang bawat baitang at bawat hagdanan. At doon po, pinakita po sa amin kung papaano po ang pagbaybay at pag-akyat sa hagdanan ng aming tinunguhang tahanan. Doon nga po, pagdating ko po sa tahanan, may naramdaman po kagad akong kakaiba. Kakaiba pong pandaman na parang ang may black lady sa bahay na ito. At doon po, naramdaman po ng ilan naming mga kasama ni kapatid na Jay, ni kapatid na Feli, ni kapatid na Dory, ni kapatid na Arlene, yung iba pong pandama na parang may kakaibang espiritu doon sa bahay na yon. Subalit bilang mga alagad po, hindi ka maaaring kakitaan ng takot. Dahil kapag kasama mo ang banal na espiritu sa katauhan ng mahal na Apo Conching, walang puwang ang kapahamakan at walang puwang ang kasamaan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Siyempre po, hindi naman po ako natatakot. Pero nung oras po ng pagtulog, tumabi po ako sa mahal na Apo. Iba na po yung sigurado. Dahil po, ang mga kapatid ko po, naghiga sila sa kama. Ang mahal na Apo po sa sahig. Sabi ko, Apo, wala po kayong katabi. Wala, ako na lang po. Siyempre po, ipapain daw ako sa black lady. Iba na po yung sigurado. Kaya tumabi po ako sa mahal na Apo. At eto po, buong magdamag po, lahat po ng mga katabi ko, nilapitan po sila at hinimas nung sinasabi pong black lady. Pero dahil katabi po ako ng mahal na Apo, diretso po yung tulog ko. Sabi ko po, kung kukunin kami ng black lady, una muna sila bago ako. At pagpakarating na sa akin, mararamdaman ng espiritu, di po ako makukuha. Kaya naririto po ako sa inyong harapan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Eto na po, kinaumagahan po, binendisyonan po yung tahanan. At hindi po kami umakyat sa kamay ni Jesus na mataas. Pero yung bahay po naming tinunguhan ay mataas. Kaya nagbiro po ako, hindi nga kami umakyat sa kamay ni Jesus, umakyat naman kami sa kamay ni Ninang. Kasi yung tinunguhan po namin, Ninang po ang tawag namin. Daig pa po yung inakyat, eto na po. Mga kapatid, napakahiwaga. Mayroon pong isang tagasunod na tagatundo, malabo po yung mata. Napakalabo po ng mata. Nangangapa halos. Umakyat po ang banal na espiritu sa 5th floor po ata yung rooftop. Doon po'y binendisyonan ang lugar. At pagkatapos po, mayroon pong nakitang puno ng kalamansi. Tingnan niyo po, kalamansi. Kumuha po ng bunga ang mahal na Apo. Pinatak po doon sa mata nung malabo yung mata. Sabi ko sa isip ko, gamot pala yun. Alam niyo po, sabi ng banal na espiritu, sulong. Siyempre po, mahapdi yun. Sabi po nung tao, nagbo-beautiful eyes. Dahil po nakadalo yung banal na espiritu, mabilis na bumaba mula rooftop down to ground floor. Lahat po naman ngayon ng mga taga-tundo, diretso rin bumaba. Naiwan po kami ni kapatid na Peli at ng isang taga-tundo. Sabi ko, kapatid, iiwan ba natin dyan yan? Sinamukha ko itsura. Di po niya maidilat, siguro po mahapdi, ginagamot. Sabi ko, kapatid, pagka hindi natin ginising yan, gagaling nga yung mata. Pag dumilat na wala tayo, malalaglag sa hagdanan niya sa takot. Gisingin mo. Sabi po namin, kapatid, sabi po niya. Pinababa po namin, alam niyo po mga kapatid, ito ang hiwaga ng Diyos. Yung parang may puti niyang nakatabing sa itim ng mata, pagkatapos pong patakan ng kalamansi, gumaling at nawala. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At ang inaalalayan pong malabo ang mata,
Nung umuwi na po kami sa isang bahay, iniwan pa po kami. Nauna pa siyang maglakad. Kaya napakahiwaga, kaya lang mga kapatid, paalala. Hindi po ko muna narinig yung ang gamot sa matay kalamansi pinatakan. Baka mamaya mayroon pong kumirot, pinatakan yung kalamansi mata nyo. Wag po. Ang may karapatan lamang po na tupdin at dapat na maganap yun ay ang ating pong mahal na Apo Conching. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At eto na po, tapos po ang misyon, may tinunguhan po. Dito ko po nakita na kapag nagtiwala ka sa Ama, ang lahat po ay magagawa niya. Pauwi na po kami. Kung natatandaan nyo po, sa mga nakakadalo po ng umaga, may sinasabi po ang mahal na Apo na mayroon daw po tumatawag sa kanya na Malaysian, na nag-i-English po, at itong pag-i-English po niya ay medyo islang. Ngayon po, dahil po ito'y nakausap na ng ating mahal na Apo Conching, ang kaukulan po ay para pong medyo madalas pong tumawag. Sa tuwi na po siya po ay tumatawag. Ngayon po sabi po ng mahal na Apo, nako, hindi ko siya pwedeng kausapin ng matagal dahil meron ako mga obligasyon, may mga misyon. Sabi niya po, anak na Arlene, kapag tumawag yung Malaysian, ikaw kumausap, sabihin mo may misyon. Habang kausap po ni kapatid na Arlene yung Malaysian na tumatawag, dumudulog kay Apo, English speaking po. English po ng English si kapatid na Arlene. Kapatid ko pong alagad, napakagaling po niya mag-English. Kami naman po tawa ng mahal na Apo ni kapatid na Pel. Sabi ko, Apo, alam mo pag ako kinausap ko yan, ganito lang sasabihin ko, hello sister, good morning, don't judge the book by its cover. Kasi hindi ko po alam mag-English. O kaya po sasabihin ko, hello sister, good morning, how did you know I needed someone like you in my life? Tawa po kami ng tawa ng mahal na Apo. O kaya naman sabi ko, ganito lang po Apo, sasabihin ko pag kinausap ko yan, sister, good morning, rain, rain, go away, come again another day. Alam nyo po, sa katawanan namin, dumaloy po ang banal na espiritu. Nagpapakumbaba po ako, hindi po ako sanay mag-English talaga. Kaloob lang pong karunungan ng Diyos ang akin pong pinangangalandakan. Sabi po ng mahal na Apo, Arlene, pakausap mo kay anak na Berhel. Apo, mamamatay po ako. Apo, sabi ko, mag-focus ka. Sabi sa akin, Apo, ano po sasabihin ko? Okay, sabi ko po. Nung sinabi po ng mahal na Apo, anak, mag-focus ka. Hindi ka pababayaan ng Ama. Alam nyo po, kinausap ko po yung Malaysian. Nakapag-English po ako. Nakapagdasal po ako ng English. At mula po nung kinausap ko, nung pauwi kami, sabi po niya, nasiyahan po siya. Hindi na po tumawag ulit. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Diyos ko po, hindi ko po alam kung saan ang galing yung mga salitang English na sinabi ko. Mga kapatid, patawa, kwentong pabiro, pero may nais sa inyong ituro. Kapag nagturan ang banal na espiritu sa katauhan ng mahal na Apo Conching, sumunod ka. Tumalima ka, magtiwala ka, sapagat ipakikita niyang may magagawa siya. Halimbawa po, sinabi sa inyo, kapatid, gawin mo to, inumin mo to, magbanyos ka, itapal mo to, magtiwala ka. Kapag po hindi nyo ginawang biro, tinupad at pinagtiwalaan nyo, 100% kikilos ang kapangyarihan ng Ama upang ang kagalingan ay sumainyong katauhan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya po, sa bawat misyon po na tinutunguhan ng banal na espiritu sa katauhan ng mahal na Apo Conching, sino man pong pinapalad na makasama at maging bahagi ng misyon niya, maging mulat ang mga mata at maging bukas ang pandama, sapagkat sa bawat misyon niya may ipapakitang hiwaga ang Ama. Kaya po kayo mga kapatid, kung ang malabo ang matay na paglinaw niya, kung ang black lady na paalis niya, ano pa pong kayang mga karamdaman ang di kayang pagalingin niya. Kaya sa inyo pong lahat, pinakahuli po, yung pong mga nag-aalay sa misa, hindi ko po kinakatha, kundi pinababatid po ng Diyos bakit sila yung pinag-alay. Tulad po ni kapatid na Jocelyn, pinaalay po yung kalis at tubig, dugo at tubig, sa kanya pong paglakad patungo sa dambana ng Ama. Ang dugo at tubig ay patuloy manalaytay sa patay na ugat niya upang ang kalakasan ay makamtan niya. Tulad po ng kapatid nating may karamdaman, katawan naman po ni Kristo ang pinahawak upang sabihin ang katawan niyang lupang may karamdaman sa pamamagitan ng katawan ni Kristong buhay, ang karamdamay mapaparam upang kagalingay kanyang makamtan. Kaya po, mga minamahal na kapatid, nawa po ang karampot ko pong ibinahagi na kapagbigay galak,
pananalig at pananampalataya na sa dakong ito may Diyos na buhay sa pamamagitan ng Espiritong Banal sa katauhan ng kinalugdan. Apo Conching ang pangalan. Kaya ikaw, mahal na kapatid, magaling ka na. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Maraming salamat kapatid sa magandang pahayag. Ang susunod ko pong tatawagin ay ang ating kapatid na alagad, si kapatid na Jocelyn. Palakpakan po natin ang ating kapatid. Purihin ang Ama. Dakila ka, O Diyos. Salamat po sa pagkakataong ito. Pagharian mo po kami at pangunahan sa aming pag-aalay sa iyo. Amen. Sa mapagpalang umaga po sa gabing ito, hindi po lingid sa inyong kaalaman ang kaganapan sa akin. Araw po ng Lunes, papasok po kami ng aking kabiyak para maglingkod sa Panginoon dito po sa Dambana. Pagkakain po namin ng tanghalian, nakaramdam po ako ng pamimigat ng batok. Nahihilo na po ako. Sabi ko po sa kabiyak ko, hihiga muna ako. Sabi ko, ikaw na lang ang pumasok kasi hindi maganda yung pakiramdam ko. Yung kabiyak ko po, iba na po yung nararamdaman niya, hindi na, kasi po nakikita niya siguro yung itsura ko na po. Tapos, humiga po ako, sabi ko dun sa anak ko, hilutin mo nga yung kamay ko kasi parang walang pakiramdam, sabi ko sa kanya. Hindi po sumunod yung anak ko, pinabayaan ko lang po. Tapos, nung ano na po, para pong iba na po yung pakiramdam ko po na namamanhid na po. Sabi ko po sa kabiyak ko, hilamusan mo ko ng tubig na mainit. Yung mukha ko, yung dibdib ko. Tas, hindi pa rin po gumanda po yung pakiramdam ko. Sabi niya po, halika na, dadali na kita doon. Sabi niya. Sabi ko, hindi. Kasi po talagang, inano ko po na, gaganda po yung pakiramdam ko. Hindi po magtutuloy-tuloy. Hanggang po sa, napipikit na po yung mata ko, yung po pala, lahat po ng ka-choir ko po, pilit niya pong kinokontak. Anong oras na po yun, naka-off po ang mga cellphone. Hanggang po sa makontak niya po si kapatid na Jacel, sinabi nga po na dalhin na po ako dito. Pero yun po, pagkakausap niya po, sabi ko, mamaya na, sabi ko kasi maraming tao pa doon. Sabi niya, hindi, ilika na. Sabi niya gano'n sa akin, tatawag na ako ng tricycle. Nagmatigas pa din po ako, sabi ko, mamaya na, sabi ko sa kanya. Hanggang sa, ito po,
pisngi ko po na pati po yung bibig ko, nararamdaman ko na po yung pangangapal. Hanggang sa hindi na po ako, siguro po sabi ng ama, matigas ang ulo ko. Hindi na po ako nakapagsalita. Yung po pala, pumunta siya sa hipag ko, hiniram niya po yung sasakyan. Naramdaman ko na lang po na buhat-buhat na niya ako at pinapasok niya ako sa kotse. Hanggang sa dumating po kami dito, nakita ko po yung mga kapatid kong alagad. Napaluha po ako dahil sa isip ko po para pong hindi ko po maano kung naawa ako sa sarili ko o gusto kong humingi ng saklolo sa kanila dahil wala na po akong nararamdaman. Hanggang sa sinakay na po ako sa wheelchair. Dinala po ako kila Apo sa labas. Hindi ko, half-conscious na po ako, hindi ko po alam kung sino po yung mga alagad na nakapaligid po sa akin. Tapos, naramdaman ko po na para pong may nakabara sa lalamunan ko na yung dila ko po para pong nandoon na po sa lalamunan ko. Tama-tama naman po, lumabas na po ang mahal na Apo. Sabi ko, Apo, yung dila ko po umuurong. Hinila po ni Apo 3 beses. Sa unang beses po, pinagsalita po ako ni Apo ng Ave Maria Purissimo. Hirap po akong banggitin. Natatakot din po akong ibuka yung bibig ko kasi para pong sabi ko baka magtuloy-tuloy na yung dila akong tumiretso sa lalamunan ko. Minulit po uli ni Apo. Di ko po alam nga kung nailabas ko po yung dila dahil wala na pong pakiramdam. Hanggang sa pangatlong beses po nabigkas ko na po. Naisigaw ko na po. Nag-concentrate naman po sila sa katawan ko po sa kanan kasi po wala na pong pakiramdam nga. Lahat po, nararamdaman ko po may humahaplos sa akin. Nung ano po para pong may umaapak sa paa ko na malaking lalaki, malaking paa. Pero hindi ko na po tinanong nung mga oras na yun kung sino yung umaapak sa paa ko. Hanggang sa po palakarin po nila ako. Si Apo may mission po noon na antala. Talagang napakahiwaga po ng Panginoon. Dahil kung nakaalis po ang mahal na Apo, hindi ko po alam kung makakatayo pa ako sa inyong harapan, makakapagsalita. Talagang mahal po ako ng Diyos. Sa pangalawang pagkakataon po, pangalawang beses ko na po kasi magkaganito, pinagbigyan pa din po ako ng Panginoon. Lubos po ako nagpapasalamat sa Kanya, sa kabutihan. Talaga pong buhay ang Diyos. Hindi niya po pinahintulot na umurong yung dila ko upang makapag-alay po ko sa Kanya sa araw-araw ng awit. Muli po, maraming salamat po sa inang pastol ko na hindi ako pinabayaan. Mga oras na yun hanggang sa kinabukasan, tumawag po siya sa kabiyak ko, kinukumusta po ako. Yung ganong pong pag-aalala ng mga kapatid ko, isa pa po yun sa nagpalakas sa akin. Sasama-sama po nilang pagdulog. Nung araw po na yung Lunes po, vigil po namin. Hindi na po ako naka-attend dahil nga po sa kaganapan na yon. Dinulog po nila ako, isa po yun sa isang nakapagpalakas po sa akin. Hanggang sa ngayon po, nandyan po yung suporta nila sa akin. Lagi po sila kinukumusta po yung kalagayan ko, lagi po sila nakahaplos. Maraming salamat po
sa pangalawang pamilyang ibinigay sa akin ng Ama, bagamat masaya po ako dito. Dito ko po natagpuan yung pagmamahal ng isang tunay na pamilya. Yun lang po, sana po maging inspirasyon po sa inyo na pinahintulot po ng Ama na mangyari sa akin to, hindi dahil sa hindi niya ako mahal o pinarusahan niya ako, kundi isa po itong wake-up call na nagpapaalala na lumalabis o nagkukulang na ako sa Kanya. Salamat po, Ama. Nagpadama kang muli sa akin. Salamat din po sa kabiyak ko na napakatyaga po sa lahat, mula po sa pagising ko hanggang sa pagbabanyos po. Andyan po siya, hindi niya po ako iniiwan. Maraming salamat po, Ama. Isa pong malaking biyaya ang kaganapang ito sa buhay ko. Palakpakan po natin ang Panginoong Diyos na buhay. Bakit nga po pati ako'y nakatindig sa harapan bilang kanyang inang pastol? Bagamat na ipahayag niya po yung kaukulang kaganapan sa kanya nung anong araw ba yun, anak? Na kung saan ang ating mahal na Apo ay may mahalagang misyon na tutunguhan. Subalit doon ay ipinasilay ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa kanyang mga anak, na sa katauhan ng ating minamahal na Apo ay damang-dama namin ang pagkilos ng Espiritu, kung saan ay talagang itinalaga ng Diyos na maantala ang pag-alis ng mahal na Apo. Na kung saan, sabi ko nga, salamat kay Ninang Promise na bilang isang inang pastol din ay nakita ko po yung paglingap niya dito sa anak kong ito. At nang bumaba po ako, medyo may boses na siya at naabutan ko po, hinihila ng mahal na Apo ang kanyang dila. Para po sa inyong lahat mga kapatid at sa ating mga kapatid na sa mga sandaling ito ay patuloy na sumusubaybay at walang sawang naghihintay na makapakibahagi sa gawaing pangkabanala na handog ng Diyos sa ating mahal na Apo at sa ating lahat. Tingnan po ninyo, bilang isang lingkod, wala pong pinipili ang kapahintulutan. Subalit galak po sa puso ko na hindi ko akalain na ang anak na ito sa kabila ng may mga bagay siyang kahinaan, nakita ko po na tunghayan sa kanyang kalakasan ng kanyang kalooban. Na kung saan, damang-dama niya ang pag-ibig ng Diyos sa kanya sa pamamagitan ng katauhan ng ating mahal na Apo Kunching. Mga kapatid, sa dakong ito, huwag na pong sayangin, lalo't higit sa mga ganitong karamdaman. Sabi ko nga po sa sarili ko, paano po kaya kung nakaalis ang mahal na Apo? Amen po ba? Tama, hindi po Diyos ang ating mahal na Apo Kunching. Subalit, ang paggamit ng Diyos sa Kanya ay walang pasubali. Palakpakan po natin ang Panginoong Diyos na buhay. Kaya po't ang bawat tumitindig ay hindi mapigilan, hindi matutulan ang sariling parangalan ng Diyos sa kanyang katauhan, sapagkat sa tuwin na nga po'y tinuturan, hindi bababa ang Diyos sa iyong tabi upang hilahin ang dila mong umuurong, gumagamit ng tao at salamat sa katauhan ng ating mahal na Apo. Salamat din anak sa iyong katatagan. Kaya bilang inang pastol, wala akong maibigay sa kanyang suporta kundi ang lakas ng kalooban. Sabi ko sa kanya, mapalad ka. Yang pag-ika-ika mo, kung mananalig kay, padidiretsuhin muli ng amayan kung paanong kaisipan ay napapadiretso. Ang dila mo ipinadiretso, ang tinig mo ipinadiretso. Gamitin mo ito sa kanya bilang ikaw isang miyembro ng choir. Ako'y lumisan, hindi nang dahil ayaw ko na, kundi may kadahilanan. Kaya hindi man ako makatupad sa choir, ang sabi ko sa kanya, gamitin mo ang tinig na ibinalik ng Diyos sa iyo, umawit ka. Kaya po sa pagkakataong ito, mga kapatid, dakilang Diyos Ama, salamat po sa tinig na ibinalik mo sa aking kapatid bilang anak. Namnamin niyo po ang awiting ihahandog niya sa ating lahat at sa ating Panginoon. At doon ay namnamin niyo kung gaano kadakila ang Diyos.
ang bawat ipinahihiram sa atin ay gamitin nating marapat na maging makabuluhan. Ang tinig, habang may tinig pang nalalabi, huwag pang hinayangan gamitin sa marapat para sa kanyang kabanalang gawain. Ano nga awitin mo, anak? Ipaglalaban ko. Ikaw ang pag-asa, sa'yo ang likaya, sa piling mo, Ama, buhay ko ay nagbago. Aanhin ko ang buhay kung di ka kapiling. Mabuti pang pumanaw kung wala ka sa akin. Ano man ang mangyari, ayaw kong mawalay. Ipaglalaban ko ang pag-ibig mo. Ipaglalaban ko hanggang sa kabilang buhay ang ating pag-ibig, Ama ko. Kayamanan sa lupa, di ko na hinahanap, pagkat ang hanap ko si Kristo sa aking buhay. Ano man ang mangyari, ayaw kong mawalay. Ipaglalaban ko ang pag-ibig mo. Ipaglalaban ko hanggang sa kabilang buhay ang ating pag-ibig, Ama ko. Ano man ang mangyari, ayaw kong mawalay. Ipaglalaban ko ang pag-ibig mo. Ipaglalaban ko hanggang sa kabilang buhay ang ating pag-ibig, Ama ko. Maraming salamat po. Thank you, Lord. Maraming salamat po. Salamat po sa Ama. Maraming salamat, kapatid. Tunay nga pong napakapalad niya sapagkat patuloy siyang ginagabayan ng ating Panginoon. Tayo po'y magsitayo at maghawak-hawak ng